Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako po si Albert. Kung laro ng basketball ang pag-uusapan, department player ako sa aming pamantasan sa probinsya. Tuwing may intramurals, kasama ako sa mga players mula first year hanggang sa nagtapos ako ng college. Sa pamantasan kasi namin, Tito Makoy, ang intramurals ay isang napakalaking sports competitions. Palibhasa, malaking pamantasan, big deal na masyado sa pamantasan namin. Pinaghahandaan talaga ng buong college departments. May kaibigan akong dayo sa aming lugar, siya si Lindon. Buhat sa ibang lalawigan, buhat sa ibang rehiyon. Mayroon kasi siyang kamag-anak dito sa amin. At mas ginusto ng kanyang mga magulang na dito sa amin mag-aral kasi kilala ang pamantasan namin sa magandang academic reputation. Ilang top notchers na rin kasi na nanggaling dito sa amin sa mga licensure exams sa engineering, CPA, criminologist, architecture, maging sa teachers, nurses at maging sa College of Medicine. Tuwang-tuwa ko nang payagan ako ng aking mga magulang na sumama kay Lindon pauwi sa kanilang probinsya para sa summer vacation. Sakay ng bus papunta sa Manila at eroplano naman papunta sa kanilang lalawigan. Malayo pala sa capital city ang bayan ni Lindon. Kinailangan pa naming sumakay ng bus ng mahigit 1 oras. Patigil-tigil kasi ito kaya inabot ng mahigit 1 oras. At alam nyo na po, palibhasa sa summer vacation, panahon ng mga paliga sa bayan at sa barangay. Ganyan naman sa atin, Tito Makoy, tuwing summer vacation. Kalahok sa summer sports feast ng bayan ang basketball team ng barangay ni na Lindon. Ang problema nila, walang magko-coach sa team. Alam nyo po noong banggitin ni Lindon ang pangalan ko, kaagad akong pinakiusapan ng mga opisyal ng barangay na mag-coach. Natawa ako, Tito Makoy, kasi ang akala siguro nila napakagaling ko na. Kaya kaagad kumagat ang buong team nang banggitin ni Lindon ang aking pangalan. Lalong-lalo na ang barangay kagawad na siyang humahawak sa team bilang manager. Alam niyo po, ang pagko-coach sa team, siya talagang umubos ng oras ko sa bakasyon. Ang ginawa ni Lindon, ipinaalam sa mga magulang ko na buong summer vacation, mananatili ako sa kanila kasi nagko-coach nga ako ng basketball team. Yung team, Tito Makoy, may mga kaedad ko ang players at meron namang mas matanda sa akin. Unang sabak pa lang na ipanalo namin ang laban. Tuwang-tuwa lahat sa barangay, lalong-lalo na ang mga opisyal. Kaya pag uwi namin pagkatapos ng laro, nag-inuman kaagad sa barangay hall. Akala mo naman, Tito Makoy, nag-overall champion na kami dahil sa sobrang tuwa ng mga taga-barangay. Ang pagkakapanalo naming iyon naging hudyat ng pagiging close talaga ng team. Ramdam ko kaagad ang init ng kanilang pagtanggap sa akin. Halos araw-araw mayroong nag-iimbita sa akin na dumalaw sa bahay nila pagkatapos ng aming pag-iinsayo. Naging malapit sa akin ang isang player na si Cesar. Siya kasi ang pinakaunang nag-imbita sa akin sa kanila kaya pinaunlakan ko ito. Nakita ko na komportable pala ang pamumuhay ni na Cesar. Meron silang resort, hindi yung standard resort, pangmasa lang, kaya palaging maraming taong pumupunta rito. Liban pa dyan, namamalakaya ang kanyang ama, marami silang mga tauhan sa pangingisda sa dagat. Nung nag-imbita sa akin si Cesar, nung gabing iyon maraming mga cottage nila ang okupado ng mga mag-o-overnight swimming. Pumuesto kami doon sa pinakamalayong cottage upang ilaan sa mga darating na mag-o-overnight yung mga cottages na malapit sa entrada kung sakaling meron pang mga dumating. 4 na araw pa kasi ang hihintay namin bago ang sunod naming laban kaya tamang-tama ito, makakapag-relax kami pagkatapos ng pag-iinsayo.
Nagdatingan din ang ilang players, maging si Kagawad yung nagsisilbing team manager at si Kapitan. Siyempre naroon ang kaibigan kong si Lindon. Subalit itong si Lindon, ilang sandali lang ay umalis ito kasi ipinasundo siya ng kanyang mga magulang para tumulong sa tindahan. Marami kasi ang namimili. Umalis si Lindon at inihabilin na lang ako kay Cesar. Masaya ang paghaharap-harap namin, nag-uusap kami tungkol sa susunod na laro at sa practice na gagawin namin bukas, makalawa, yung araw-araw na practice namin. Subalit Tito Makoy, hindi lahat nagtagal sa inuman, pa isa-isa ang nag-alisan ang mga ito, lalong-lalo na si Kagawad at si Kapitan. Ngunit bago sila umalis, maigpit ang kanilang paghahabilin sa akin kay Cesar na huwag raw pabayaan ang coach. Sa kanilang pag-alisan Tito Makoy, naiwan kaming dalawa lang ni Cesar. Maya't maya bumalik itong si Lindon, humihingi ng paumanhin at kasabay na rin ang paghahabilin niya sa akin kay Cesar. Kinakailangan niya talaga kasing tumulong sa tindahan nila. Ayos lang pre, ako ang bahala dito kay Bert. Dito na rin siya matutulog. Mamaya lilipat kami doon sa isang guest cottage namin. Ito ang wika ni Cesar at paniniguro kay Lindon. Nang malalim na ang gabi Tito Makoy, lumipat nga kami sa guest cottage nila at doon na kami nagpatuloy ng aming pag-iinuman ni Cesar. Hating gabi na, pareho na kami ni Cesar may tama. Meron palang kakaibang ugali itong si Cesar Tito Makoy pag nalalasing. Hindi siya kontentong makipag-usap na harapan lang. Kinakailangan katabi niya ang kanyang kausap at paakbay-akbay pa ito sa akin Tito Makoy. Natatawa ako Tito Makoy na nahihiya kasi alam niyo po kung merong makakakita sa aming dalawa, parang ang sweet naming dalawa sa loob ng cottage. Buti na nga lang at sarado ang kortina at ang pintuan nito. At hindi lang iyon Tito Makoy. Paulit-ulit si Cesar sa kanyang mga sinasabi. Lasing na nga talaga. Paulit-ulit rin ang papuri niya sa akin. Nako talaga coach, buti na nga lang isinama ka ni Lindon kaya nanalo kami. Ikaw talaga ang susi ng pagkakapanalo nitong team natin. Kaya love na love kita coach. I love you coach. Yan Tito Makoy ang mga katagang kung ilang ulit niyang sinasabi sa akin. Lasing na nga talaga itong si Cesar. Lalo akong nagulat Tito Makoy kasi hinalikan ako ni Cesar. Kasunod ng kanyang kasasalita na swerte raw ako sa kanilang team. Hindi ko naman siya sinaway Tito Makoy kasi baka ma-offend ito. Patuloy ko lang siyang sinasakyan sa kanyang ginagawa. Madaling araw na sinabi ko sa kanyang magpahinga na kami. Lasing na rin kami pareho ngunit mas lasing sa akin itong si Cesar. Kaya inalalayan ko nga siya papasok sa silid ng guest cottage nila. Pinahiga ko ito. Tapos kinuha ko ang isang mattress na nakasandal sa dingding ng cottage. Inilatag ko ito sa sala at dito ako humiga. Oh, bakit nandyan ka? Bisita kita coach. Yan Tito Makoy ang wika ni Cesar na nagulat ako kasi ang buong akala ko tulog na ito. Ngunit hindi pa pala. Sige na, doon ka na sa kwarto, ako na rito. Yan ang wika ko kay Cesar. Hindi pwede, bisita kita kaya ikaw doon, ako rito. Yan ang sagot sa akin ni Cesar Tito Makoy. Okay na ako rito kaya doon ka na sa silid. Yan Tito Makoy ang kulitan namin sa pagtatalo naming dalawa kung sino ang hihiga sa mattress at kung sino ang hihiga sa kama na nasa loob ng silid tulugan ng cottage. Hindi ako ang hihiga rito coach. Kung ayaw mo doon sa silid, sige tabi na lang tayo. Hindi pwedeng ikaw nakahiga rito, ako doon sa silid. Yan Tito Makoy muli ang wika ni Cesar. Sabay humiga na nga ito sa aking tabi. Wala na akong nagawa Tito Makoy. Hinayaan ko na lang siya.
Ang mattress Tito Makoy kung tutuusin ay pang isang katao lang. Ngunit pwede naman ang dalawa katao, kaya lang tabing-tabi talaga kayo. Yun nga Tito Makoy ang nangyari, magkatabi kami ni Cesar na natutulog, tabing-tabi talaga kaming dalawang nakahiga. Ilang sandali ang lumipas, narinig ko nang humihilik itong si Cesar. At makalipas muli ang ilang sandali Tito Makoy, gumalaw siya. Isinandal niya sa akin ang kanyang binti at yumakap ito. At dahil nga talagang gawain at estilo ni Cesar ang humahalik sa kanyang kausap, humahalik talaga ito sa akin Tito Makoy. Paulit-ulit ang kanyang paghalik. Tapos nagsasalita ito ng hindi ko maintindihan. Iyong salita ng isang tulog na lasing na lasing. Humihigpit, lumuluwag ang yakap niya sa akin. Natatawa talaga ako Tito Makoy kasi ganito pala itong si Cesar kapag nalalasing. Napansin ko rin Tito Makoy na nabuhayan siya ng may buhay sa kanyang harapan. Ramdam na ramdam ko ito Tito Makoy. Alam niyo po, wala akong karanasan sa kapwa lalaki, ngunit sumagi sa isipan ko na paano kaya kung sakyan ko ito? Walang naganap sa amin ni Cesar noong gabing iyon hanggang sa nagising kami nung umaga. Nagising kami Tito Makoy na nakayakap pa rin sa akin si Cesar at nakasandal ang kanyang binti sa akin. Ang bibig niya naman nakasubsob sa tagiliran ng aking mukha. Sinundo ako ni Lindon para mag-almusal at pakalayo namin sa cottage kung saan kami natulog ni Cesar. Nagtanong itong si Lindon, "Bert, ano bang nakita mo kagabi?" Yan ang tanong sa akin ni Lindon. "Ano namang nakita ang sinasabi mo, pre?" Yan ang tanong ko rin kay Lindon. "Alam mo yang si Cesar? Hindi ka ba hinalikan kagabi? Kasi pag nalalasing yan, panghalik ng panghalik yan." Ito ang wika sa akin ni Lindon. Naku, wala namang ganoon. Alam mo Tito Makoy, natawa ako sa tinoran ni Lindon, ngunit nagsinungaling ako. Hindi ko naman sinabi na hinahalik-halikan talaga ako ni Cesar at niyayakap kagabi. Naging maganda ang samahan ng basketball team ng barangay. Nagtapos ang paligan ng bayan noong kapistahan. Nakupo namin Tito Makoy ang pangatlong pwesto lang. Hindi kami ang nag-overall champion. Ngunit nagbunyi na ng husto ang barangay kasi first time pa lang nakapasok ito sa pagkakapanalo, bagamat ikatlong pwesto nga lang ang aming nakuha. Tuwang-tuwa talaga lahat at nagbunyi ang buong barangay sa pagkakapanalo namin ng ikatlong pwesto. Nagbibiruan ang mga ito na huwag na raw akong paalisin sa barangay, mag-issue si kapitan ng hold departure order sa akin. Magkasabay kaming ni Lindon na bumalik pa uwi sa amin kasi magbubukas na ang klase para sa susunod na taon ng pasukan. Alam mo Tito Makoy, noong pag-alis namin, ako talaga ang nagrereklamo sa mga padalang regalo sa akin ng barangay. Lampas ito sa baggage limit ng eroplano. Kaya ang ginawa namin ni Lindon, nagbus na lang kami pa uwi, hindi na kami nag-eroplano kahit na mahaba talaga ang biyahe sa bus. Noong pag-alis namin, buong team ang naghatid sa amin papunta ng lungsod sa may bus terminal. Pinaservisan pa kami ng jeep ng barangay. Kasama siyempre sa mga naghatid sa amin ay si Cesar. Ang aming masaya at malapit na pagkakaibigan ni Lindon, kinakailangang magtapos Tito Makoy. Malungkot na naghiwalay kami ni Lindon noong magtapos na kami ng college. Kinailangan niya nang umuwi sa kanila. Ito'y pakalipas ng mahigit 4 na taon na napakagandang pagiging magkaibigan naming dalawa. Isang mahigpit na yakapan ang ginawa namin noong araw ng pag-alis ni Lindon pauwi sa kanilang probinsya. Ako naman Tito Makoy, sa pagtatapos namin ng college, lumuwas ako ng Manila para makipagsapalaran. Hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho. Humantong ako sa pagiging call center agent. Palibhasa Tito Makoy, hindi sa pagmamayabang, magaling naman akong mag-English kaya ito ang aking napasukan.
Alam nyo na po, pag naghahanap tayo ng trabaho, kinakailangang hindi tayo masyadong mapili. Kaya sa sitwasyon ko, walang ibang choice, nag-apply ako. Naging madali naman sa akin kasi kinailangan ko lang talagang i-neutralize ang accent ko sa American accent. Nagtuloy-tuloy ang swerte hanggang sa naging shift supervisor ako. Maganda ng kaunti ang sahod ko at kinaya ko na ngang mangupahan ng maliit na bahay. Isang araw off ko, nagawi ako sa SM. Nagulat ako Tito Makoy kasi aksidenteng nagkasalubong kami ni Cesar. Kumusta ka na Cesar? Yan ang tanong ko. Mabuti naman coach, ikaw kumusta rin? Yan ang kanyang sagot at tanong rin sa akin. Nung oras na yun Tito Makoy, tamang-tama naman na nagugutom ako, papunta ako ng food court. Kaya inaya ko itong si Cesar. Kwentuhan kaming dalawa habang kumakain. Nalaman ko na hindi pala kalayuan sa aking tinutuluyang bahay ang kanyang trabaho. Kung tutuusin kasi Tito Makoy, itong si Cesar hindi niya naman kailangang makipagsapalaran pa sa Manila kasi pwede siyang magnegosyo na lang doon sa kanila. Kayang-kaya siyang bigyan ng puhunan ng kanyang mga magulang. Ngunit ayon sa kanya, gusto niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa, kaya naisip niya makipagsapalaran sa Manila. Nung araw na iyon Tito Makoy, hindi ako pumayag na hindi siya sumama sa akin pagkatapos naming kumain at mag-ikot-ikot ng kaunti sa loob ng mall. Ito'y para makabawi naman ako sa magandang pag-aasikaso niya sa akin doon sa kanilang lugar noon. Sumunod na linggo natawa ako nang pumunta muli sa bahay si Cesar. Nagsimula kaming mag-shot noong hapon sa bahay. At kagaya noon, nalasing kami pareho. At itong si Cesar Tito Makoy, wala pa rin talagang pagbabago. Pag nalalasing, panghalik ng panghalik sa kanyang kausap. Sa aming pagtulog, magkatabi kami kasi iisa lang naman talaga ang silid tulugan ng aking bahay. At iisa lang talaga ang kama. Sa kanyang payakap-yakap at halik sa akin, aaminin ko Tito Makoy, natangay din ako, niyakap ko siya at magkayakap kami. Sinubukan kong gumanti sa halik ni Cesar kahit na nag-aalangan. Alam mo Tito Makoy, ibang klase pala pag ang kahalikan mo ay lalaki rin. Hindi ko maintindihan. Gusto ko na parang ayaw, ngunit gusto ko. Subalit kinontrol ko ang sarili ko bagamat si Cesar ang nag-umpisa. Alam mo na po, nariyan ang mga pagdududa. Naging regular na gawain ni Cesar ang tumambay sa bahay linggo-linggo. Minsan pakakagaling niya sa kanyang trabaho sa bahay na dumidiretso. At nung dumating ang pandemic, nagkaroon tayo ng lockdown. Sa bahay ko na lockdown itong si Cesar. Tuwang-tuwa ako Tito Makoy kasi may kasama ako, hindi nakakainip sa loob ng bahay. Si Cesar naman napapailing kasi pareho namin nakalimutan Tito Makoy yung oras ng pagpapatupad ng lockdown. At sa buong panahon ng lockdown, sa araw-araw na nakakulong kami sa bahay, tuluyan na ngang naging komportable kami ni Cesar sa bawat isa. Isang gabi na lang Tito Makoy sa aming pagtulog, bigla na lang natagpuan namin na magkayakap kami. Di ko rin talaga nakontrol ang sarili ko kaya sinabayan ko siya. Uminit kaming dalawa. Sa unang pagkakataon, nilasap naming magkasabay ang saya ng sandali. Pareho kami Tito Makoy nakarating sa dapat naming marating. Iyon na ang tunay na simula ng pag-aaliw namin ni Cesar gabi-gabi. Wala nang palipas iyon. Hanggang sa dumaan ng mga araw Tito Makoy, naramdaman ko na lang na mahal ko na itong si Cesar. Si Cesar naman, nararamdaman ko rin ang kanyang pagmamahal sa akin dahil nga sa kanyang ginagawang panunuyo sa akin. At bilang patunay nga Tito Makoy na pareho namin siguro mahal ang isa't isa, sa pagtatapos ng lockdown at pandemic, hindi na tuluyang umalis sa aking tirahan si Cesar. Magkasama na kami dito sa aking bahay, nakatira sa iisang bubong. Lumipas pa ang mga araw at taon, hindi na talaga kami naghihiwalay. Alam niyo po, kulang palagi ang pakiramdam namin kung hindi kami magkasama.
Maging sa pagkain ng hapunan, sinisiguro naming magkasabay kaming kakain ng hapunan sa bahay. Kahit anong klaseng gutom na ang nararamdaman ng sino man sa amin, hinihintay talaga namin na dumating ang isa. Saka kami kakain na magkasabay. Ngayon, Tito Makoy, tinitingnan ko ang aming pagsasama ni Cesar. Mahaba-haba na rin at ilang taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kaming dalawa dito sa bahay. Kung saan ito hahantong at hanggang kailan, hindi ko po alam, hindi namin masasabi. Basta ngayon, magkasama kaming dalawa ni Cesar. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po mapili nyo kahit na simple lang at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa mga nakikinig sa iyong channel, Albert. Maraming salamat, Albert, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, yung kwento mo patunay lang na ang damdamin talaga nadidevelop pag madalas kasama mo ang isang tao. Bagamat sa kaso nyo ng dalawa ni Cesar, pwede kong sabihin na meron na kayong konting nakaraan noon pa doon sa kanilang probinsya. At sa pagkakaroon ng lockdown, 24 oras magkasama kayo, mahaba-haba rin ang lockdown na ating pinagdaanan. Kaya hindi nakapagtataka kung na-develop man ang damdamin nyo sa bawat isa. Ngayon, nagtatanong ka kung hanggang saan at hanggang kailan. Ang masasabi ko lang dyan, yung matatamis at masasayang araw na inyong pinagsasaluhan ngayon, i-enjoy nyo lang yan. Sumabay kayo sa agos ng panahon. Kung saan man yan nahantong, kung sakaling sa dulo kinakailangan nyong maghiwalay, walang pagsisisi at hindi ka manghihinayang. Kasi kahit papaano, meron kayong mga masasayang sandali ni Cesar. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout kay Ronnie Manlupig ng Pampanga. Maraming salamat Ronnie Manlupig ng Pampanga at i-shoutout na rin natin ang ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Ang lalawigan ng mga magagaling magluto, masasarap magluto. Kaya shoutout sa ating mga kababayan, mga kasamahan dyan sa Pampanga. At syempre kay Ronnie Manlupig. Ronnie, maraming salamat. Ganon din gusto kong i-mention si Timothy Gonzales, ang ating kapatid na nasa, kung hindi ako nagkakamali, itong si Tim nasa California, USA. Tim, maraming salamat at shout out sa iyo dyan at sa ating mga kasamahan dyan sa California. Ganon din gusto kong i-shout out si CJ ng Chicago, Illinois, USA. CJ, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ang ating kapatid naman na nasa Italy, si Felipe Gorospe, shout out muli sa iyo, Ipi, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang isa pang kapatid natin, isa pa itong Kaloy, Carlos Bautista, shout out sa iyo Kaloy at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. So ang dami na nating ilan na ba ang kapatid natin ang kasama natin dito sa ating kwentuhan na Carlos ang pangalan. Sa muli, Carlos Bautista, shout out sa iyo. Ganoon din ang ating kapatid, isa ito sa mga hinahanapan natin ng forever, si Josel Tabuena. Shout out sa iyo, Josel. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Siya nga pala, kung nakikinig ngayon si Romy Sarati. Romy, kung nakikinig ka ngayon, binabati ka ni Josel Tabuena. Mag-reply ka na lang sa kanyang comment, sa kanyang pagbati sa iyo. Ang isa pang kapatid natin na nasa lungsod ng Maynila, si Raf Fernando. Shout out sa iyo Raf at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na nasa New Jersey, USA, si Gloria Smooth. Glo, maraming salamat at shout out sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa New Jersey, USA. At syempre ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs, shout out sa iyo at sa lahat na ating mga kababayan na nasa United Arab Emirates, lahat na ating mga kababayan na nasa Middle East,
Shout out sa inyong lahat at ingat po kayo kasi medyo delikado pa hanggang ngayon ang sitwasyon dyan. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang isa shout out ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga ngayon palang nakakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Ang ibig sabihin, yung seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alvin Kalalang, si Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, si Julius Espirito, naghahanap rin ng forever, Neil R, naghahanap ng forever, Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Baril. Yan po, kung naghahanap kayo ng forever, yung mga pangalang nabanggit ko, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan at ma-shoutout ko kayo yung mainit pang pag-shoutout. Kasi kung sa mga lumang upload kayo magko-comment ng inyong pagpapa-shoutout, napakalaki ng posibilidad na hindi ko kaagad yan mabasa. Mabasa ko man yan, matagal ng matagal, pag shoutout ko kayo, hindi na gaanong mainit. Parang kaning bahaw na yan. Kaya palagi pong magsulat ng pagnanais nyong magpa-shoutout sa pinakahuling upload. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Maraming salamat kasi tuloy-tuloy nyo akong sinasamahan araw-araw dito sa ating kwentuhan kahit na hindi ako araw-araw nakakapag-upload. Ngunit alam ko po na palagi kayong nandyan, kaya salamat. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.